Okay, kami nanunumbalik sa inyong mga ano, dahil importante po itong mga pinag-uusapan natin. Pero ito muna, bago ako magpunta do sa susunod na topic natin, sa mga sasabihin ni Konsehal Boy Esteban, gusto ko munang ibalikan, panandalian, itong ating cash gift. Kasi mahalaga po ito para hindi tayo naliligaw. Okay. Unang-una, pinadadalan pala kayo ng notice bago magbigay ng ano. So, ang namimigay ng notice, Ate Laila, ang mga trustees natin. So, yung trustees natin, umiikot sa kanilang AOR, may kanya-kanya silang AOR, di po ba? At magbibigay po nito. Tama po ba? Okay. So, kayo, kaibigan ko kayo, ang birthday nyo ay September 2, bago mag-September 2, magbibigay na po kami ng ganito. Ako po ay isang trustee at sasabihin sa iyo na ito yung mga dapat mong dalhin. Please bring and present this notice slip for senior citizens recipients, original senior citizens ID. Tapos, if a representative will claim, must take a photo with the senior citizen. Picture. Okay? Siya yung lolo ko. Di naman, biro lang. Tapos, the senior citizen must be holding their senior citizen's ID. So, hahawakan yung ID niya. Ayun, papakita niya. Tapos, the representative must be holding their own government-issued ID. So, papakita ko naman yung lisensya ko. Ganyan. Tapos, print the photo and present it upon claiming. Must also, so i-print nyo na, paprint nyo na sa 3rd Street, pwede kayong magpa-print doon sa may tindahan doon. Tanungin nyo lang si Gemma, saka si Jeng. Must also present a duly accomplished authorization letter. So kung ako yung pupunta at si Konsehal Boy yung nag-birthday, Francisco rin kasi siya. So ang gagawin ko, kunyari lolo ko siya, ang gagawin ko ay magpapasign ako ng authorization letter sa kanya na ako ang inaatasan niyang pumunta. Ngayon, tanong, ano ba yan? Saan ba napupunta yung pera niya pag hindi na nakuha? May, may ordinansa to. Yung ordinansang to, na ang ordinance number ay 809 series of 2020, meron nakaakibat doon kung saan pupunta kapag hindi nakuha. May IRR yan. May yan. Laging pinipresenta yan o laging yan ang magiging guidelines ng mga government employees kung anong gagawin nila. Hindi basta-basta sa 500 ay pwede nilang nakawin na o ibulsa na. Hindi ganun ho. Okay? So, wag ho kayong mag-alala. At sa 500 nyo, hindi naman po nila ikakayaman yan. Hindi naman dahil sa ako po yung nagsasabi bilang logic lang yun. Pero kung maari sana, para wala na rin kayong agam-agam, puntahan nyo na. Pumunta na kayo rito kasi hinahatid naman na Kagawad Boy saka ni Ate Laila sa inyo mismo Puntahan nyo na, pagawa na kayo ng authorization letter. Ngayon pa lang, alam nyo na magbe-birthday yung inyong mga ina, ama, pagawa na kayo ng authorization letter ngayon pa lang. Para kung dumating man ang pagkakataong, kunyari, nagpa-check up, tapos biglang pumunta si Ate Laila kasama yung mga tiga cash division at Senior Citizens Affairs Office, edi at least meron kayo kaagad na ipapakita na. So mag-ready na kayo ngayon pa lang. Lagi ko sinasabi sa inyo, mga kabarangay ko, i-ready nyo na. Malayo pa yung birthday. September pa lang yung birthday ng lolo nyo, lola nyo, o ina nyo. Hindi naman ako nabumura. Saka ama nyo, i-ano nyo na, magpa-picture na kayo. Gawin nyo na yon. Just in case, dun sa panahon na yun, yung pala aalis. Diba? Okay, so I will give the floor again to, for another. Move out na tayo sa cash gift. Iba na ho itong pag-uusapan natin. Ngayon po, ang ating pong tatalakayin ay yung mga magbe-birthday ng 80 to 84, 85 to 89. Ito po ay meron po itong kaakibat na ordinansa, Ordinance number 1037 series of 2025.
Basahin ko lang po yung ordinansa, no? Yung title lang po. Ang Ordinance Granting Birthday Cash Gift Incentives to Qualified Senior Citizens Residing in the City of Mandaluyong. Importante po yun, no? Amounting to 3,000 upon reaching the age of 80 to 84. Ngayon po, ito namang sa 5,000 upon reaching the age of 85 to 89 years old, no? Thereby amending Ordinance number 809, series of 2020, on allocating funds thereof. This ordinance was signed by the City Mayor, Vice Mayor, at ito po ay naipasa na po sa ating sanggunian. Together, nakapirma rin po si Teresa Miranda, ang ating pong secretary, ang ating pong secretary. Okay, Kap, discuss ko lang yung ano. Yes, please. Dati-dati, yung mga senior citizen natin, pag 80 to 84 na, ano rin, 500 din, di ba? 500 din na nakukuha. Pero, ang ginawa po ni Mayora, ang OSCA po ay kanya pong inutusan o nagbigay po siya ng marching order sa amin. Alamin nyo nga lahat kung ilan ang populasyon ng senior citizen. As of now, we have 34,000 senior citizens po sa Mandaluyong. Kaya ang ginawa ni Mayora, ilan ba yung mga ganong edad? 80 to 84, 85 to 89. Ganon po siya ka-generous. Ang ginawa po niya, sa bisa po ng ordinansa, 84 to 80, 80 to 84, I'm sorry. Ginawa po niya 3,000. 3,000, Kap, 3,000, ha? Dating 500. Oo. Oo. From 85 naman, 85 to 89, dati rin, Kap, 500. 5,000 na po ngayon, magandang balita po. 600%. Sa hirap po ng buhay ngayon, ang laking bagay tulong, pambili ng gamot, pagkain, everything, inyo pong mabiyaya po ng ating lungsod ng Mandaluyong. Kaya ho, kami ho sa OSCA, ito naman kami naman po umiikot din dyan through sa aming staff, nagpunta rin ho sa inyong bahay-bahay at i-deliver din po itong ganitong halaga para sa inyong birthday. Yun. Salamat po. Maraming salamat. Ngayon, may katanungan ba ang ating magiting na kagawad at ang ating masipag na presidente ng senior citizen pagdating po dyan? Ang kailangan lang po namin na ma-update kami mga 2 days before na pupunta ang OSCA para magbigay ng 3,000 or 5,000. Nabibigyan na po kami ng informasyon para nasasabihan po namin yung mga magbe-birthday na mabibigyan. Kasi wala kami informasyon eh. Bibigyan lang kami ng pangalan ng mga ito yung magbe-birthday ng mabibigyan ng 3,000 or 5,000 pero wala yung date kung kailan sila pupunta. So, yun ang kailangan namin. Miski na 2 days before, naiinformahan kami para nasasabihan namin yung mga constituent natin na Yeah, mabibigyan. tama yun. Kasi po nagkakaroon po ng problema na wala yung mismong may birthday. Tama yun. Okay, ganito po yun. Yung pong celebrant na ng 80 to 84, natatanggap po ng 3,000. Dati ay 500 lang. Nakita nyo, no? Ganun ka-effort, best effort ng ating Mayora. Likewise, for 85 and 90, 5,000 na po ngayon ang tatanggapin nila. No? Kaya ang mga Mandileño, siguro malaking tulong to sa ating mga senior, pangbili na ho nila ng kanilang pagkain, gamot, maintenance, everything. Diba? Kami po, even sa OSCA, ay handa naman kami, buong puso namin kayong paglilingkuran as public servant po, para ho, ang inyong mga benepisyo na makukuha na bigay ho ng local na government ay inyong matanggap. Okay? One thing more, dapat you must be a resident, nasa ordinansa po ito, yung nasa ordinansa po, you must be a resident of Mandaluyong for the last 30 years in order para makuha nyo itong benefits na ito. Salamat po. Okay. So, ano tayo dito? Basta mga tiga-namayan, mga mahal kong kabarangay ng mga senior citizen, kung ano yung nararapat at kung ano yung tama, yun lagi po ang gagawin natin. Okay? So, kung kayo ay may katanungan,
andito si Kagawad Boy, nandito si Ate Laila, pwede niyo hong tanungin. Pero ako, lagi kong sinasabi sa inyo, laging above board dapat ang kilos natin o nasa legal. Okay? So, yan po. At wag for a simple 3,000 pesos o 5,000 pesos, alam kong kailangan natin yon. Alam kong mahalaga sa atin yon. Pero, hindi naman para dayain pa natin yung sistema. Okay? So, basta para at least, kung may tanong kayo, punta lang kayo kay Kagawad Boy, saka kay Ate Laila. Masasamahan naman kayo sa mga tamang person na pwede niyong tanungin kung may kalituhan pa. Okay? So, yun lamang, mga mahal kong kabarangay, para dito sa segment na to. Lipat ulit tayo sa iba pang mga programa ng Senior Citizens Office at malaman natin kung ano pa yung mga ibang benepisyo na matatanggap sa Damayan. Tara na